Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter, host, promoter ng Human Rights Promotion. Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito. Pakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at ay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng CHR probe in disappearances of the probe in disappearances, abductions, and surface them all. So, latest ayon sa investigasyon ng Human Rights CHR ay dalawang aktivista ang dinukot sa Albay sa magkaibang araw, particular itong si James Jasmines, 63 years old, ay dinukot sa 13 ng mga armadong grupo di umano at sa pilitang sinakay sa white van. At si Felix Salavera ay dinukot noong August 2024 at sa pilit din ay sinakay sa silver van naman. So itong dalawang ito ay pawang mga aktivista, medyo may edad na rin, pareha sila, na dinukot sa magkaibang araw sa pares na sa Albay sila dinukot ito mga aktivistang ito na iniimbestigahan sa ngayon ng Komisyon ng Human Rights na panawagan din ng karapatang organisasyon na mag-probe hindi dito sa mga disappearances, particular itong latest. So, ang naturang pagdukot ay pawang paglabag sa karapatang pantao, syempre at batas, at dapat ay ipatupad na mahigpit itong Republic Act 10953 o Anti-Forced Involuntary Disappearances Act. So, yun ang may batas tayo para dyan na ito ay dapat ay ipatupad ng lubos ng ating pamahalaan, yung Anti-Involuntary Disappearances Act, either yung perpetrators ay state forces or not, or in the government or not in the government. So dapat ito ay ipatupad ng gusto para maiwasan yung ganyan na mayroong na mga mula sa aktivista o sino mang personalidad o sino mang tao, pangkaraniwan o mayroong kalatayuan sa buhay, anuman ang kanyang sektor na kinapupulooban. So ayon sa CHR, ang kinauukay i-address ang mga nangyayaring ito na nakakabahala ang mga nawawalang mga aktivista o particular itong iniimbestigahan nilang ito. So nananawagan ng CHR sa otoridad mula pulisya sa paghahanap o walang ito o dinukot na ito. So yung ating CHR ay nanawagan ng pag-aksyon ng ating PNP o respective government offices and state forces na mag-investigate and to seek, hanapin itong mga nawawalang mga aktivistang ito, either doon sa hanay nila or doon sa sino man na pwedeng dumukot dito sa mga tao. So isorties ang lahat ng nawawalang aktivista ay CHR. So maliban sa kanila ay ang karapatan ay yung karapatang organisasyon ay nanawagan din ng pagsorpri sa lahat ng aktivista mula dito sa iimbestigahan ng CHR na ito at dito sa latest din na inabduct din sa Cagayan naman, bali sa San Pablo Isabela. So sina Andy Magno at Vladimir Maro noong September napawang mga peasant activists and activist for migrant worker itong mga dinukot ding activist ito latest doon naman sa Cagayan Valley. So itong dalawa na balita, ito ay inimbestigahan siya. Meron pang silang inimbestigahan latest doon sa at hindi lang sila lahat, at kaya nga yung CHR nananawagan na ilitaw yung lahat ng mga aktivista na sa ngayon ay accounting na nawawala. Either sila ay incarcerated na hindi pa inilalabas or kung ano man ang pagkaka-status nila, parang nalilong sila o sana hindi sila ay mga buhay pa at hindi sila na-EJK o civil. So kaya yan yung isa sa mga nakakabahala
doon sa mga nawawalan. Ayan, lalong-lalo na yung matagal na hindi inilitaw ng ating ng mga dumukot. So ngayon ay yan yung nais ng ating gobyerno, panawagan ng CHR at ng karapatang organisasyon na yung ating state force, yung ating PNP kumilos, umaksyon para hanapin itong biktima. Either ito ay nasa hanay ng government or not, ay kanilang hanapin itong mga nawawalang ito. Siguro yung ayas when kumilos dyan, kanilang tingnan, lalo na kung ang pinaghihinalaan dito ay mga state forces or nasa PNP. So yung mga maka-imbestiga at para sa internal service ay gawin nila para kung mahahanap nila kung maaari sa amin nila yung gumawa nito. So ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Kasi isyong ito ng probe ng CHR sa mga dinukot na aktivista ay panawagan ng karapatan na organisasyon na pag-surface din at paghahanap para naman sa iba pang aksyon. Na latest din na dinukot ay nakikiisa tayo sa suporta sa pagpapaaksyon ng ating pamahalaan mula PNP at respective government agency and offices to search and rescue those abducted, directed those accused state forces to surface them. So yun, tayo ay nakikiisa sa panawagan ng CHR at ng karapatan na organisasyon na umaksyon yung ating PNP, yung sino mang respective offices na o government forces mula sa nila PNP, may NBI, may kahit sundalo na na kanilang umaksyon sila na pito ng ito at ito ay mailitaw at sila ay hindi ito na makabahala doon sa ating lipunan mula dito sa mga aktivista at mga pamilya nito na dito sa mga nawawalan. Yan. At ang pamahalaan ay siyang pangunahin na pinaghihinalaan dito sa mga pag-abduct na ito. Yan, mula doon sa dalawang aktivista sa pamahalaan ng kanilang use, pangunahin na pinaghihinalaan. Yan, maging doon din sa dalawa na yon at yung iba pang mga nawawalang mga aktivista. Usually, ang pinaghihinalaan ng pamahalaan ay mga state forces. Kapilaan ng mga aktivista ay mga state forces. Usually, na history ng mga nawawala, puro state forces yung mga mga salarin na talagang gumagawa kung para siguro na inaaresto nila. Siyempre, hindi basta magpapaalam pag inaresto. Ngayon ay siyempre dadalhin nila doon sa kanilang mga kampo. Ngayon siyempre mawawala ngayon sila ng ilang iba panawagan. Tapos yung iba matagal na hindi nila maaaring nakakulong. Yung iba kasi ganoon ang nangyayari, na kinukulong lang tapos siguro tapos yung iba nakakaranas ng torture. Yung iba naman talagang totally maaaring na-salvage na yung iba. At so yan yung history, yun yung karanasan dyan sa mga ganyan mga bagay ng mga aktivista at mga ating napapanood, nababasa, mga nababalita. Ganun yung nangyayari. So yung iba ay inaaresto, tapos siyempre kukulong nila, kampo nila o saan. Tapos yun, saka lang sila isusurface yun. Yung iba naman talagang hindi na inililigaw or maybe ang state forces or not. Kaya yan ang problema dyan. So sana ay mapalitaw pa yung mga yon kung ikinulong lang para imbestigahan ng gobyerno. Yung kasing pagka kasi hindi kasi po basta-basta yung tinatawag natin na yung mayroong yung hindi mo basta ililito, mayroong kasing gano'n yung may writ of habeas corpus. Kasi mayroong habeas corpus yung kapag ikinulong mo, ilitaw yun mga gano'n. Kasi halimbawa rebellion. So ngayon ay mayroong petition na writ of habeas corpus, ililitaw ng gobyerno yon para malaman yung status noong victim. Kasi mayroong gano'n kasing parang hindi ako nagkakamali sa batas. Kaya nag-petition ng writ of habeas corpus para ilitaw yung mga halimbawa
inaresto tapos ikukulong. Eh, walang ano kasi yun, kapag ka-rebellion yung kaso, walang attachment with the kahit sino. So ganun kasi may mga ganung tema. So ngayon kapag kinulong ka, ganun yung mangyayari. Kaya ang nagpipetisyon ng ganun para ilitaw yung mga ganung klase ng mga nasa state forces kinulong nila kung saan lugar yun. So yun, at ang masaklap, alam mo, hindi kung sila ginawa ng mas masama at kung hindi state forces ang gumawa, halimbawa, lalo na yung iba't ibang mga kung saan sila ano yung sure ng activism, halimbawa environmental, nanawagan sila na pagpapatigil, halimbawa pagmimina, kaya mga ganyan, or yan, kagaya niyan, migrant workers, so ano yung attachment, sino yung dudukot sa kanila, o aktivista ka ng migrant workers, di ba? So yun, at iba't ibang mga kung ano, halimbawa political activist ka, tapos meron dudukot sila, tapos pinaghinalaan, red, or sila ay kinakawin sa red, kaya ginaganon. So ngayon we hope ang ating Administrasyon Marcos ay bigyan ng pansin ito at ating mungkahi at boses sa kanyang istriktong pairalin itong Republic Act 10353 anti-force of involuntary disappearances at direktibahan ng ating state forces PNP o AFP na pinaghihinalaan na siyang dumukot ay kanilang isurface itong mga nadukot o umaksyon sila to seek them kung nila ang dumukot o ibang armadong grupo and try to rescue for retrieving as possible at naway buhay pa sila. So, sana yung ating Pangulo Marcos bigyan pansin itong disappearances at kanya strict na pairal yung ganitong klase ng mga abduction na pinaghihinala ang mga red na totally kanyang pairalin at madirektibahan niya yung ating AFP, PNP to face insurgency with IHL, Karil at saka ng or with human rights at saka pagsunod sa batas na hindi lalabagin yung batas o aabuso. So ngayon may mga ganyan na syempre yung may mga nakapang-aabuso o sumusobra dun sa kanilang mandate o authority, yung iba umaabuso, yung iba ini-EGK, yung iba tinudukot, yung iba tinutorture at ibang marahas na mga yung ba nire-red tag sa number charges. So sana ay hindi ganun yung gawin nila pag-arap to suppress CPP, PNDF or sino man mag-rebelde sa bansa. Bagkos pairalin yung Karil o pairalin yung human rights L. Pagkatapos ay legal syempre. At sila ay supili ng legal at naayon sa karapatan. So ngayon ay iwasan yung pang-abuso. So sana gawin ng ating Pangulo at particular itong batas na nawawala, strict ng pairalin at syempre yung karapatan ng tao facing insurgency na hindi lalabagin yan at batas. So walang at harapin na maayos kung yung mga nagre-rebelde o sino mang sumusuporta. Ipatubad yung batas na maayos nang walang umaabuso. Hindi yung ganyan dudukutin or what. Tapos ay ang problema kung i-GK pa. No? So yung mga nawawalan na yan, isurface na kung sila ay kinulong lang ng ating mga state forces surface na nila, karapatan naman nilang sila ikaw kung sila pinaghihinalaan lang ng mga rebelde o whatsoever. So meron namang tawag dito, writ of habeas corpus para ilitaw yung mga yan. Kung halimbawa, when incarcerated, ginagawa nila ayaw nilang ilitaw. Kasi kinulong lang, syempre, lalatala yan na dinukot. So ngayon ay kung kinulong lang, ilitaw na nila. Kasi kung lumalabas kapag pag hindi state forces, within how many days, ano na yan, kidnapping cases na yan. So kaya kapag kung incarcerated lang yan, kung yun kung ang pinag-iiral parang hindi nila ang rebelde, parang with instance pwedeng ikulong. Kaya lang pagka lumagpas ng ilang panahon, kung halimbawa ito ay talagang inabda at wala naman talaga sa mga kampo, ito ay dapat kasi nire-record yan nasa kampo at or halimbawa sa pulisya. So usually sa pulis dapat record yan, ang ikukulong mo yan at pwede sila malaman ng kanilang anak, diba? O sa mga organisasyon na concern sa ganyan, dapat para
Kidnapping kapag sumobra sa ilang panahon. Alam mo, 7 days yata yun, ilang days. Kapag kanilang inaresto without dapat kasi papaalam sa pamilya yan kapag umaresto. Kung rebellion cases, parang mayroong lahat hindi nila nililitaw yung kasi rebellion. Parang may ganun ba? Ewan ko kung yun ay umiiral pa rin doon sa mga gano'n. Kaya lumalabas kapag inaresto, hindi nililitaw, ginukot. Kapag sumobra, kidnapping. Lalo na kung hindi na nililitaw, ang ginawa, sinalvage na. Hindi lang kidnapping yun. Murder mo yun, di ba? So, ganun. So, yun, at ang ating boses sa ating state forces mula AP at all forces na ipatupad ng lubos ang Republic Act 10353 at iwasan ang makaabuso at pang-aabuso sa inyong tungkulin, partikular itong pagdukot sa mga pinag-iinalaang rebelde mula sa mga activists, mga gawa, farmers, environmentalists, etc. etc. At kung sino-sinong inusening tao at ang masaklap ay torture o salvage o i-GK ang may. So yan. So yun ang ating boses dun sa state forces, AFP, NBI. Sana ay yung kanilang mandato police insurgency ay iwasan yung rentagi, pang-aabuso, makaabuso o abusuin nila yung kanilang authority, increasing insurgency to the extent na malalim na halimbawa magkamali sila na kanilang GP, torture, yung magbigat ng mga bagay yan, Putin. So yun ang mahirap doon, yung mga bagay na halimbawa binukod, lalo na walang record. At least kahit kung hindi mo man yan isorpil, halimbawa nakakulong pero naka-record, matitrace mo, may record sa'yo. Nakakulong yan dito, kaya lang hindi namin papausap sa iyo. Diba parang ganun yung batas, pero may record. Pero kapag kung walang record, yun ang mabigat doon, di ba? At least kahit paano malalaman mo. Ang point kasi doon, walang sorpil pero alam mo na nandoon sa kulong, walang ganun. So yun ang problema, hindi alam mo nasaan yung mga biktima. So sana iwasan yung mga ganun. Face insurgency with the law, with enforcement of the law and with human rights. At iwasan yung mapang-abusong hakbangin. Kaya nyo naman silang masupil at your force without abusing. So kung at hindi nyo daanin ito sa ganung klase ng mga bumiba to defeat them, hindi nyo madidefeat sila na kung ganyan ang gagawin. Lalo lang marami yung may engganyo na magrebelde dahil nga doon sa inequality yung mga abuses. So kasi yung iba kapag ang akala nila kapag halimbawa may political activist, environmental activist, matatakot nila kapag ginawa nila ng gano'n. So lalo lang silang dumarami dahil nga sa mali. Dapat sinusuportahan ng ating government yan, lalo na kung mayroon naman talagang mali na ginawa. Kaya na syempre, kung alam mo, maraming masama dun sa gobyerno o mga kagaya ng mga sumisira na kalikasan, so syempre kapag sila ina-act para matigil, syempre papairalin nila yung talagang pagiging masama nila. So ganun ang gagawin nila, using the government and non-government maaari para ganun sila, i-abduct sila, patayin sila, or whatsoever. So yun ang mahirap doon. Kaya lang, yun yung ilan na mga nagiging kadahilanan para ganun ang gawin nila doon sa mga aktivista na halimbawa ganito ang gawin natin, diba? Tinutulan namin ito, tapos may corrupt, so yun sila yung magpapaano sa'yo, pangkalahatan, nasa mo pangkalahatan. Pero yung halimbawa yung meron naman sa pamahalaan, yung authority naman yung nagpapahiral ba yung pagpapahiral mo noong plainly, halimbawa anti-insurgency mo, anti-crime ay umaabuso sapagkat yun ang mali doon na not just hindi sila yung naiipit na tao sa mga activism, kundi nagpapatubad sila ng mali doon sa kanilang authority. So yun, sana iwasan maging fair sila, lalo hindi naman sila yung parang napag-a-activistahan o either kahit nga halimbawa pangkalahatan pa, halimbawa siyempre usually kung mayroong masama din sa pamahalaan, halimbawa ng forces sa ng mga politiko, so hindi dapat ay
lalo-lalo kung hindi sila yung nagiging parang punto na inaaktivista o pangkala, mas lalo nilang pag-agihan ay yung pagpapatupad ng legal at saka ng human rights. Ngayon, kahit naman kung sila man ang napag-aaktivistahan, ay ipakita nila na hindi sila talaga ganon para gumawa pa sila mas lalong mataas na diba? Yan. So iwasan na makapagpanagot ng inosente kung kaya may paglilitis at investigasyon upang malaman ng inosente o hindi. Yan. Iwasan na mapanagot ng ating pamahalaan yung mga inosente doon sa mga ini-after nilang krimen na hindi naman common crime or rebellion. Yung gawa na niretag nila aktivista. So dapat wag nila anuhan yung mga aktivista na yun. Wag nilang pag-aksayan yung aktivista na pagpukulan nila ng ganyang aresto o whatsoever. Kasi hindi naman yan threat sa kanila. Nasa boses in a legal way. Karapatan eh. So ngayon, hindi na dapat yan pagtuunan yung facing halimbawa insurgency kasi nga yung mga armado sa kabundukan yung kanilang supili ng arm. Dahil sila yung nakapinsala ng lubos, sila yung nakakamatay dahil sila yung nasa kabundukan. So kaya naman nilang masupil yung iba nga napipin down nila. Tapos yung mga kawawang mga aktivista ay kanilang paglilistitahan, di ba? The boys po, ganito. Bakit po natin isaayos ang ating kalikasan ng maayos, mga ganon, di ba? Tapos yung mga kumukurap sa ating kalikasan, yung pakabuti, yung iba, siyempre, kampi-kampi, yung mga masama doon sa sumisira ng kalikasan using the forces, ayun, dudukutin or GK or whatsoever. So, dapat, yun namang ating dapat magtulong sa pamahalaan, politiko or not, so kaya na bagay para walang, kayo na rin mismo yung sumuporta doon sa mga aktivista, laban doon sa mga talagang mali doon sa pamahalaan at mga sumisira ng kalikasan, halimbawa environment yung problema yung politika. Dapat ganoon at hindi susuportahan nyo pa yung mga mali doon sa gobyerno. So, kaya nga meron internal affairs or the state force itself, kung mayroong masama sa anin nila, sila doon, diba? Nakasimple yun. So, with the help of the activists, siyempre na isa boses nila, hindi naman lahat nila nasasakop kung sila yung nakakaalam ng gano'n. So, malaking tulong sa kanila, parang nagsumbong na sa kanila, nag-is na nila yung pagsusumbong, di ba? Sa pamamagitan ng activism, na sinusumbong na nila dun sa pamahalaan na may mali ito, corrupt to, di ba? So, this state forces or ilang mga politiko na ilang bulan, so may Senado, Kongreso, Administrasyon, kumilos kung mayroong gano'n na napapag-activistahan. Kundi generally, umaksyon kung mayroon dapat na aksyonan. So, sa ibang ating nakalap na balita ng ating Pangulo Marcos ay nagbigay ng condonation sa mga magsasaka na binigyan ng ARB upang maibsan ang kanilang pasanin sa pagbabayad ng kanilang mga lupang bigay ng pamahalaan. Almost 600,000 farmers na may ARB ang magbibigay ng condonation sa buong bansa. So, bago lahat, happy birthday nga pala sa ating Pangulong Marcos. So, birthday yata niya nito nakarang araw. So, happy birthday at doon sa kanyang siya ay nagbigay ng ilang mga pabuya o mga pagtulong sa ating mga kababayan mula doon sa hospitalization yata yun. Pinalibot niya at iba't ibang mga ginawa niya kagaya nito. Pinagbayo niya yung pagbibigay ng condonation. Ibig sabihin, yung condonation, hindi ka na yung mga nabinbin mo, iba interest, o yung mga bayaran, hindi mo na mawawala na yon, hindi mo na babayaran yon. Maaaring iba na yung ibig sabihin ng condonation, hindi pinapahingi na sa iyo yung babayaran mo, sa iyo na yon. Wala ka nang alalahanin pa, hindi ka nang magbabaso. Parang siguro pinalibre na ng ating Pangulo yung ARB kasi usually yung ARB ay binabayaran yan ng ating mga magsasaka doon sa gobyerno na yung ini-award sa kanila. Inulugan nila yun. Ngayon yung nasa 600,000 yung mga tao na bigyan ng ARB, hindi na nauhulugan. So, pag nabibigay, napupuno yun. So, lumalaki. So, parang tinanggalan ng gobyerno yon yung lahat ng yun. Maaaring
totally ganun, tinanggal na yung pagkautang nila at maaaring wala nang bayaran or bago ulit sila magsisimula ng pagbabayad, maaari. So sana totally nga tanggalin na yung combination nga, totally tanggalin na yung mga utang o yung mga babayad niya. Kasi may mga interest siya, maaari patong-patong na yung interest kaya lumalaki yung binabayaran monthly. So, gabayan ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Kristo ang ating administrasyong masa. At gabayan din siya ng Banal na Santa Maria at ang bansang ito ay mabigyan niya ng mahusay na pamumuhay mula sa mga magsasaka at lahat ng mga tao, anuman ang katatayuan ng sektor siya na bilang. So, yun. So, sana gabayan ng ating Banal na Panginoon Diyos, ng Banal na Panginoon Kristo at ng Banal na Santa Maria ang ating Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon at ang pamahalang ito na makapamahala ng matuwid, patas, na matugon niya yung karapatan at mapamahala niya ng maayos at makamumuhay ng masagana, Pilipino at patas sa Sinod na Rosi ang bansang ito at may mga kriminal. So, yun. At muli ay maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang bansang ito, ang pamahalaan at mga Pilipino. Pamahalaan nga ay mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang mahala ng patas at justisya. Iwasan yung korupsyon, ang abuso, at katiwalian. At yung mamamayan sumunod sa pamahalaan. Iwasan yung paggawa ng krimen at paglaman sa pamahalaan. Sa gayon, makapumuhay tayo ng maunlad at masagana. At higit sa lahat, nanampalataya tayo ng lubos sa ating Banal na Panginoon Diyos ng lubos na magaan na ayon sa ating karapatan. Tayo ay nanagana sa ating karapatan. At patuloy pagpalain tayo ng ating Banal na Panginoon Diyos sa ating karapatan at mamuhay tayo ayon din. At muli, sa gabay ng ating Banal na Panginoon. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana ay nakapagsabuhay naman tayo sa linggong ito, sa habang ito hinggil sa karapatan ng tao mula dito sa ating